good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 9,388 subscribers. Thank you so much guys. God bless you all. At malapit na po tayo sa 10,000 subscribers milestones. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mahal na mahal ko po kayo. I love you all. At sana po ay makasama ko po kayo pagdating po ng 10,000 subscribers milestone. Maraming salamat po. God bless you all. At mag-iingat po tayong lagi dahil lalong-lalo na may mga bagyong paparating at dumarating sa ating bansa. Okay, ang pag-usapan po natin today, mga kaibigan, ay dyan sa Maynila, no? Kitang-kita naman, obvious naman na ang insidente ng krimen sa Maynila ay tumataas ngayong panahon ni Mayora Hani Lacuna kumpara sa panunungkulan ni Yorme Isko Moreno. Yan. Ayon sa huling report, napansin sa huling report ng Numbeo Crime Index na mas tumaas ang insidente ng krimen ngayong panahon ni Mayora Hani Lacuna kumpara sa panunungkulan ni Yorme Isko Moreno Dumagoso. Pero, syempre, in fairness naman, mas dumami siguro ang tao at mas ngayon, no? Kumpara sa national, di ba? Mas rin po yan. Dahil baka yung mga kriminal ngayon ay hindi na natatakot sa otoridad at mga otoridad ay hindi talaga sinususog ang paglaban, prevention sa krimen. Ayan. Sa ulat ng Numbeo, itinala ang Maynila sa most dangerous city in Southeast Asia. Nakakahiya at nakakatakot din, hindi lang po sa mga mamamayan ng Maynila, kung hindi po yung mga bisita ng Maynila. No? At hindi ito bunga ng guli-guli pagkat suportado ito ng numero o datos dyan sa Maynila. Sa Maynila, ngayong panahon ni Mayora Hani Lacuna, ayon sa Numbeo, ito ay may umabot na 72.51, itinaas na insidente ng krimen mula sa dating 64.23 crime index score. Dumanas ang Manileño ng 71.26 na krimen tulad ng pagnanakaw, nakobo, hold up, nakobo, karahasan at iba pang krimen laban sa tao at ari-arian at sa marahas na krimen kasama ang pagpatay, umakyat ito sa 71.12 in violent crimes. Sa gabi, ayon sa Numbeo, takot ang nasa isip ng tao na baka sila ay mabiktima ng krimen sa naitalang pagbaksak ng safety index sa 29.96. Naikumpara ito sa panahon ni Yorme Isko Moreno noong 2019 to 2022 na nakita ang pagbaba ng insidente ng krimen na nasa 59.4% lamang. Maging sa report ng Philippine National Police or PNP, nakita na bumagsak sa 45% ang crime volume sa panahon ni Yorme Isko Moreno, no? Mula sa 20,517 incidents noong 2019, lumiit ang insidente ng krimen sa 11,231 noong 2020. Ayon sa ulat, naglatag si Yorme Isko ng mga aksyon laban sa kriminalidad sa Maynila tulad ng mas maraming presensya ng pulis sa araw at gabi, lalo na sa mga lugar na madalas pangyarihan ng krimen. Yan naman po dapat no? Yung presensya, yung CCTV, yung paglalakad, yung pagroronda, pagmomobil, at hindi lang po yan, dapat katulong po ang barangay. Kaya nga po dito sa aming lugar ay nakakatakot din. Biruin mo ba naman sa aming lugar, sa aking mismong tahanan ay naipadlock ako, no? Hinayupak, sana mangyari sa iyo yan at makarma ka, no? Anyhow, naglagay si Yorme ng 1,000 closed-circuit television, CCTV cameras sa buong syudad na minomonitor ng 24 oras sa loob ng sanlinggo at mayroong tropa ng pulisya na agad-agad na
responde kapag may nagaganap na krimen o karahasan sa magkasaklolo sa aksidente, sunog at iba pang emergency. Sa pagtutulad ng numbeyo sa antas ng kriminalidad at pagresponde ng City Hall ng Maynila ay naghahatid ng malaking takot sa mga residente at mga taong may kailangang gawin o transaksyon sa syudad. Tandaan po natin na hindi lang po taga Maynila ang nakikinabang nito, kung hindi po ang nakikinabang nito ay pati mga tagalabas. Kasi po, halos sa araw-araw naman, bumibisita dyan sa Maynila ang mga estudyante natin, mga nagtatrabaho natin, mga turista, etc. Kaya nga po tayo ay stakeholders din po ng pagkapanalo ni Yorme Isko Moreno dyan sa Maynila. Malaki ang epekto nito sa hanap buhay, negosyo at tiwala ng investor ayon sa pag-aaral. Kaya hindi po nakakapagtaga na hindi po masustain ni Mayora Hani Lacuna ang mga programa ni Yorme Isko Moreno at ang kanyang programa dahil wala nga pong nag-i-invest. Umaasa at iniaasa lang po ang ayuda ng national government o gobyerno ng Maynila at ng national government sa mga proyekto na ito. Kaya nga po, hindi po ito sustainable. Sino nga ba ang gugustuhin manirahan at magnegosyo sa isang syudad na mataas ang insidente ng kriminalidad? Sa pagkukumpara ng numbeyo, nakita ang kakulangan ng seguridad ng mga mamamayan sa Maynila ngayong panahon ni Mayora Hani Lacuna ayon sa report. Mas kampante at mas safe ang pakiramdam ng ligtas ang Manileño sa panahon ni dating Mayor Yorme Isko Moreno Dumagoso diyan sa Maynila. Siyempre nga po naman, di ba? Nakita po natin ang mga programa ni Yorme Isko Moreno diyan sa Maynila. Kitang-kita naman natin ang resibo. Kitang-kita naman natin ang mga nangyari diyan sa Maynila. Kaya naman, siyempre, hindi pa po ba sapat yun upang ibalik natin si Yorme Isko Moreno diyan sa Maynila upang maging mayor, no? Kung si Pangulong Bongbong Marcos ay kumbinsido din, baka si Vice President Sara Duterte, since wala siyang kandidato dyan, ay kumbinsido na si Yorme Isko Moreno ay deserving para bumalik dyan sa Maynila. O sino po ba tayo, no? Para hindi hindi po dapat po natin ibalik si Yorme Isko Moreno, no? Kasi nakita po natin ang pulisiya, ang performance ng kasalukuyang administrasyon sa pamumuno at pamumuno ni Mayora Hani Lacuna. Kaya nga dapat po magkaisa po mga taga Maynila at hindi lang po mga taga Maynila, pati po mga taga-labas, susugin po natin. Kumbinsihin po natin ang ating mga kamag-anak, kaibigan, kaklase, dating katrabaho dyan sa Maynila upang iboto si Yorme Isko Moreno Dumagoso. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.